Talagang karapat-dapat lang po naman na ibalik po natin all the glory, the honor, and the praise and thanks sa ating pong Panginoon. Okay, tayo pong lahat ay kasama po natin ang Katipunan Family. Magandang umaga po, Ma'am Elaine, sa inyo. At magandang tawag na rito, Happy New Year po sa inyo dyan. Amen, amen, amen. Okay, salamat po at nakasama po namin kayo. Okay? Sister Nicole, good morning sa inyo. Name bang sabi? Amen. Makakahabol kayo mamaya, iwanan namin kayo ng salad. Okay. At sa mga nasa Facebook Live, Ma'am Elaine, Ma'am Dolor, Ma'am Jonaline, Ma'am Estrella, Ma'am Menya, Ma'am Mara, at Ma'am Leticia, maraming salamat po sa inyo for joining. Ano po? Ito lang po yung nasa screen ko eh. At kung meron pa po naka-join, please identify yourself. At binabati po namin kayo ng Happy New Year. At good news kapatid, good news. Naligo na po yung mga kasama ko. Sa wakas na po, nakaligo na po sila. Kasi tama nga naman, di ba? Maligo sa bagong taon. Yung iba dyan, kapatid, ang huling ligo nila, December 26. Hindi po, joke lang po yan. Okay, tayo po lahat ay tumayo. At please open your Bibles. Very short message po ngayon. Very short na message. In the book of Psalms 150. Book of Psalm 150. Okay? Now, ang sabi po ng Book of Psalm, ito po yung kahuli-hulihang chapter sa Book of Psalm. Okay? Now, isn't it great, kapatid, na sa huling chapter ng Psalm, binigay po rito yung command, may command po rito ang Panginoon. Okay? Now, yung dulo sa dulo po niya, napakagandang basahin po niyan. But in between, kapatid, meron pong tinuturo ang Panginoon sa atin. Okay? In verse number 1, ang sabi ni Biblia, praise ye the Lord, period. Nakita niyo po yan? That is a command. Okay? Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the psaltery and harp. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with stringed instruments and organs. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Napansin niyo po, ang sabi ng Biblia sa verse number 1, praise ye the Lord, at yung huling words, actually it is a sentence, ano po? Yung huling sentence is still, praise ye the Lord. Okay? Nakita niyo po yan? Ano po? From the start ng chapter, praise ye the Lord, ang dulo, ang sabi ng Biblia, ito po, kung meron po tayong Ecclesiastes chapter number 13, tama? Or 12. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ang sabi ng Biblia, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Okay? Meron din po tayong command na sinasabi ng Panginoon, praise ye the Lord. Okay? Praise ye the Lord. So, hindi po pala option, kapatid. But ito'y isang utos na dapat lagi natin pupurihin ang Panginoon. Not only sa araw na to, kundi ito po ay araw-araw pong pagpupuri. Okay? Kasi, bakit po dapat araw-araw? Ang sabi ng Biblia, let everything that hath breath. Lahat naman po tayo may hininga. Tama. Ang nakakalungkot po niyan, pag yung aso marunong magpuri sa Panginoon at tayo anak ng Diyos, hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. May problema po tayo bilang isang anak ng Diyos. Okay? Tayo po isang diling manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat muli sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga patutuo. Patutuo ng inyo pong kabutihan sa buhay po ng mga anak po ninyo. Patutuo ng kapangyarihan po ninyo, Panginoon, sa buhay po ng mga anak po ninyo. At maaring meron pa pong mga members na nais pong magpatutuo, Panginoon.
Alam niyo po ang puso po ng bawat isa. O Diyos, kayo po ang patuloy po naming nais na purihin, pasalamatan, Panginoon. At hindi lang po dahil po sa pagtatapos ng taon 2021 at sa panibagong taon, kundi ito na po, Panginoon, ay buhay na po namin ang pagbibigay ng papuri po sa inyo. O Diyos, pagpalain niyo po ang salita niyo po na ay po mapag-uusapan sa unang araw ng taon na to, Panginoon. Bless your message, empower their word, Panginoon. At muli, humihingi po kami ng kapatawaran sa anumang pakukulang pagkakasala na ay po nagawa ng sabit na isip. Ito nga po lahat ang aming pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Pwede po tayo mo po. Hindi po ba ito po ay napakagandang paalala para po sa atin? Kung ang Book of Proverbs po ay napakagandang paalala po sa atin, dahil ito po ay sulat ng pinakamatalinong taong nabuhay sa ibabang lupang ito, hindi rin ba dapat nating pasalamatan ng Panginoon pagkat ang sumulat din po ng Book of Psalm ay kilala natin na walang iba kundi si Haring David. Okay? Na tatay po ito ni Haring Solomon. So here comes the father and son, na nagtuturo po sa atin ng pagpapasalamat po sa Panginoon. Okay? Now, gaya na sabi ko po, hindi po dapat natin maging kaugalian na sa unang araw lang po ng taon tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. But it is our duty, kapatid, na sa buong taon, buong buhay po natin, sa araw-araw po na ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin, sa araw-araw po ng pagpapala ng Diyos sa buhay po natin, karapat-dapat lang po na purihin po natin at pasalamatan po natin ng Panginoon. Nakanuhan niyo po yan. Pagkat sa lahat po ng buhay po natin, kapatid, may kinalaman ang Diyos. Mula po sa kapanganakan po natin, hanggang sa kaligtasan po natin, hanggang sa kamatayan po natin, may kinalaman po ang Diyos. Pagkat ang lahat ng buhay ng tao, nanggaling po yan sa Diyos. Kaya nga ang command, lahat ng hininga sa ibabaw ng lupang ito at dapat magbigay ng papuri sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kapatid, may problema po tayo. Pag tayong mga anak ng Diyos ay hindi marunong magpasalamat sa Panginoon. At yung aso na may hininga, o yung pusa na may hininga, o yung ibon na may hininga, o yung buwaya na may hininga, o yung ahas na may hininga, ang nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. May problema po tayo. Ngayong umaga, kapatid, baybayin po natin. Maikli lang po ito. Pangako po sa inyo, hindi po tayo magtatagal. Alam ko po, naihanda na po yung mga physical na pagkain sa inyo pong hapagkainan. Pero mas maganda po na unahin po natin ang spiritual na pagkain para sa ating pong kaluluwa. Mas kailangan po natin, kapatid, ang salita ng Diyos. Ano po? Yung iba naman po sa inyo, kusog pa rin kayo. Kasi kakakain nyo lang kanina. Di ba? So, ito muna yung pag-usapan po natin. Ang unang-una po na talata sa verse number 1 ay sinabi ng Panginoon, praise ye the Lord. Ito po, ulitin ko po, ay isang utos. Okay? Pangalawa, meron pong tamang lugar kung saan po natin ibubuhos yung ating pong pagpupuri sa Panginoon. Okay? May tamang lugar. Kaya nga po, hindi po ba ang Panginoon din naparito sa lupa para itatag o itayo yung kanya pong iglesia? Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse number 1, praise ye the Lord, praise God in His sanctuary. Okay? Siguro po, alam niyo naman po ang ibig po sabihin ng sanctuary. Ano po? Kung meron man pong isang lugar kung saan napupuno ng kulhatian o napupuno ng papuri at pasasalamat ang Panginoon, walang iba kundi ang church. We come to church because hindi po dahil po sa Sunday. No. It's about worshiping God and giving God the glory, the honor, and the praise. Kaya po, pag namimiss po natin, kapatid, yung pagtitipon, namimiss po natin, kapatid, yung pagbibigay po natin ng praise sa Panginoon. Naunawan niyo po yan? Kung bakit po, sabi ng Panginoon, praise God in His sanctuary. Pagkat hindi naman po, by the way, kapatid, ang pinag-uusapan po natin is the Old Testament. Diba? At ang church na tinatag ng Panginoong Heso Kristo, makikita niyo po yan sa New Testament. Pero hindi ba, kapatid, na alam po ng Panginoon na balang araw, magtitipon-tipon ang mga tao dito po sa lugar na to. At balang araw, magsiset tayo ng time kung saan tayo magtitipon-tipon, magsiset tayo ng time kung anong oras tayo magsisimulan ng ating pong gawain. Ano po? Pinag-usapan po natin na dito po sa lugar na to, magkakaroon po ng panambahan. At sa ganitong oras, magpapakita tayo sa Panginoon para sa ano?
para pagbibigay natin ng papuri at pasasalamat po sa Panginoon. And God gets His glory through His church. Naluluhati po ang Panginoon pag ang anak ng Diyos ay sabay-sabay po na nagpupuri po sa Kanya. Kaya nga po kapatid, may isang lugar po dapat kung saan magtipon-tipon at ibibigay po yung papuri, yung utmost na papuri po natin sa Panginoon. Walang iba kundi sa Kanya pong sanctuary. It's not in the grotto, but it is in His church. For God gets His glory to the church. Hindi po sa labas, kapatid. Okay? Nasabi ng Biblia po rito, praise Him in the firmament of His power. Isa po na napakagandang talata po nito, yung dineclare po nitong si King David about the firmament of His power. Now, ang pasasalamatan po natin sa Panginoon is all about yung Kanya pong pagiging omnipotent. The powerful God na meron po tayo. Because yung power niya, kapatid, comes with righteousness. Okay? Because power without righteousness, ang tawag po rito ay oppression. Kapatid. But yung kapangyarihan niya rito, kapatid, kakambal po nito ay yung kanya pong katuwiran, yung kanya pong righteousness. So ang ibig pong sabihin to, kapatid, ano po, wala tayong pwedeng irason o wala tayong pwedeng isumbat sa Panginoon. Naunawaan niyo po yan? Now, pangalawa, righteousness naman without power, ito po yung useless or senseless. Naunawaan niyo po ito? Pagkat sino man po ang tao, kapatid, may sinasabing kapangyarihan at hindi naman po siya matuwid, kapatid, ang kalalabasan po ito ay pananakit lamang. Pero kapatid, hindi ba nakakatuwa na pinagsama po rito, kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos and His righteousness. Kaya nga, pag dumating po sa atin yung disiplina ng Panginoon, na itatama yung buhay po natin. At hindi po tayo magsisisi nung tayo binabago ng Panginoon. Kundi lahat po tayo magbibigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. That is yung power together with His righteousness. Ano niyo po? But without the power, okay, righteousness lang kung tawagin po natin, kapatid, wala pong pupuntahan po yan. Only God owns this righteousness. Siya lang po nagmamayari po ito, kapatid. Ano po? Wala pong, kahit na po sino man pong magistrate, kahit na sino pong judge na sabihin po natin na meron siyang kapangyarihan, yes, he has the power, but he has no righteousness. Tao lang po yan, nakagaya po natin nagkakasala. Pero pag ang Diyos pinatawad tayo sa ating kasalanan, that is His power and because of His righteousness. Kaya nga, kapatid, kayo na po, nagpapasalamat po kayo. Hindi po sa akin, kapatid, kasi ako rin po, dumadaan din po ako sa pagdidisiplina ng Panginoon sa buhay ko. Lahat po tayo dumadaan sa disiplina ng Panginoon. Kaya, kapatid, ang lahat ng papuri ay binabalik dapat natin sa Panginoon. See? Kasi wala pong binago ang Panginoon na sinisi niya ang Diyos. Lahat ng binago ng Panginoon, pinasalamatan niya ang Panginoon. Naunawa niyo po yan? At lahat po kayo nagsalita kanina. Alam niyo po, kapatid, na dumaan po tayo sa tinatawag na pagpapalo. Bakit po? Because God is exercising His power and His righteousness sa Kanya pong anak. Kaya nga po, ang produkto, kapatid, ng righteousness at yung power ng Panginoon is buhay na nahubog. Buhay na nabago. Tanging Diyos lang po, kapatid, ang may kakayanan na baguhin ang buhay po natin. At tayo po, pag binabago po tayo, wala po tayong karapatan na isisi natin sa Panginoon. Kundi, papuri pa rin po ang babalik sa Panginoon. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Salamat na lang po, kapatid, na makapangyarihan po yung Diyos po natin. At alam niyo po ba, hindi po patsamba-tsamba ang Diyos. Nakita niyo po, kapatid, iba ako sa inyo, iba kayo sa akin, magkakaiba po tayo. Pero isa yung sinasabi natin, at the end of the day, iisa yung binabanggit natin na pangalan, iisa yung pasasalamat natin sa buhay po natin. Ano po yan? Dahilan sa Diyos, tayo na bago.
Iba-iba yung pagpapalaki sa atin. Iba-iba yung magulang po natin. Iba-iba yung lugar na kinalakihan po natin. Iba-iba tayo, kapatid. We are unique from others. Wala rito, kapatid, kahit na sabihin po natin, magkakambal, identical, Siamese twins po yan, hindi po sila magkapareho. See? Pero nakita niyo po, kapatid, kung paano tayo binabago ng Panginoon. That is His power. Yan po ang kapangyarihan ng Panginoon, kapatid. See? Hindi po kayang gayahin o kopyahin ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, He has the so-called power, but how about His righteousness? Okay? Tanging Diyos lang po ang matuwid sa lahat. Dineclare po ng Biblia, there is none righteous, no, not one. Walang taong matuwid, kapatid. Sa ibabang lupang ito, tanging ang Diyos lang po ang matuwid. That's why sabi ng Biblia, praise the Lord. Praise the Lord. Di ba? Praise Him in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Isa pa? Praise Him for His mighty acts. Kapatid, mula po sa creation, diyan na po ipinakita ng Panginoon yung kanya pong mighty acts. Naunawa niyo po yan? From the creation unto our salvation, that is His mighty acts. Kapatid. Lahat, kapatid, wala tayong nilikha sa ibang lupang ito. Wala tayong pwedeng idagdag sa nilikha ng Panginoon. Wala. Kahit sabihin ng scientist, naka-invento ng ganito, lahat ng raw materials na pinanggalingan, galing yan sa creation ng Panginoon. It was God who designed first, kapatid. Di ba? Sabi ng naka-invento ng fluorescent bulb na si Agapito Flores, Pilipino po yan. Ano po? Pilipino po naka-invento ng fluorescent, si Agapito Flores. Huwag niya sasabihin na, I invented the light. Pagkat ang sabi ng Biblia, mula Genesis, let there be light. Kahit na sinong scientist ang makaka-invento ng pinakamagandang relo, kapatid. Pero tandaan niyo po, yung pesa, minimina. Sa minimina po yan, sa lupa na nilikha ng Panginoon. Wala po tayong pwedeng idagdag, kapatid. Sa kaligtasan po natin, wala tayong pwedeng idagdag. Sapat na po yung ginawa ng Panginoon nung siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para tayo maligtas. Kaya, kapatid, sa mabuting gawa, hindi po tayo maliligtas. Sa iglesia, hindi po tayo maliligtas. Sa baptismo, walang taong maliligtas. Kundi ang kaligtasan na po is through the acts, the mighty acts of God. See? Isipin niyo po, kapatid, ang mundo po natin, kung saan po ito nakasabit, He hanged it. Ibiniti ng Panginoon na walang kamay na sumasalo, wala man lang kung tawagin po natin na isang malaking equipment, ano po, kung saan nakasabit ang mundo po natin, hindi. At by the way, kapatid, ang alam ko, hindi lang po isang planeta ang nilikha ng Panginoon. Hindi lang po isang planeta. Hindi lang po isang galaxy. Hindi lang po isang Milky Way. Pagkat ang mundo po natin, kabilang po yan sa isang solar system, ng ating solar system, kabilang po sa isang Milky Way. At yung Milky Way, kapatid, kung titignan niyo po, isa lang po ang Milky Way po natin sa libu-libong mga Milky Way na nilikha ng Panginoon. Sino po tayo na pwede magdagdag ng panibagong planeta sa ibabang lupang ito? Di po. Pasensya na po, pasantabi po. Pero maging ang buhok po natin, bilang po yan ng Panginoon. Pero sa mga wala ng buhok, hindi po problema ng Panginoon po yan. Pero totoo po yan, kapatid, even our hairs are numbered. Alam ng Panginoon ang bilang ng buhok po natin. Alam ng Panginoon ang bilang ng buhangin sa dalampasigan. Hindi niya kaya mabibilang kung ilang bituin ang nakapalibot sa buong mundong ito. Siya naman po ang lumikha po niyan. Sino ba tayo, kapatid, para bawasan natin ang nilikha ng Panginoon?
Kaya po, from the very beginning, from creation to our salvation, that is the mighty acts of God. Wala tayong pwedeng idagdag, wala tayong pwedeng ibawas, kapatid, sa ginawa ng Panginoon. Everything is settled. Kaya nga sabi ng Panginoon, when it comes to salvation, doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Panginoon, it is finished. Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Pagkat sapat na po ang ginawa ng Panginoon para tayo maligtas. Doon po sa Old Testament, nung nilikha ng Panginoon ang langit at lupa, at dinikla ng Panginoon, and it was good. Wala kang pwedeng idagdag para maging very good. Wala kang pwedeng ibawas para maging very bad. Naunahan niyo po yan? That is the mighty acts of God. Praise Him according to His excellent greatness. Babanggit natin, kapatid, yung dakilang katapatan ng Panginoon. Pero one thing, kapatid, about His yung kanya pong excellent greatness is pinarating po tayo, kapatid, sa taong 20 and 22. Ano, kapatid, it's not a matter of malakas po tayo, bata pa po tayo. Yeah. Alam niyo po ba, kapatid, mula pa po kagabi hanggang kanina, kung mababalitaan po natin kung ilang tao ang hindi na po umabot sa taong 2022, mapalad pa rin po tayo kasi naabot po natin ang taong 2022. Sa dami po nang ninais po nila na marating po na ang 2022, hindi po sila nakarating because of the COVID or ilang anuman po mga ailments meron po sila, ano pong karamdaman po o naman pong, kung tawagin po natin, disgrasya dumating sa buhay po nila, hindi na po na maging makarating man lang sana sa pintuan sa buwan ng December, yung pintuan ng 2022, hindi po na nakamtan po yan. See? Pero hindi ba, kapatid? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon, it's now 12:10. See? 12 oras na po, kapatid, ang lampas natin sa panibagong taon. See? We are counting it by the second. Yung greatness na Panginoon, we should be counting it every minute. Now, nauunawaan niyo. Naunawaan niyo rin po kung paano trumabaho ang dyablo? Habang nagpupuri tayo sa Panginoon, ang dyablo naman po ay tatanggalin yung papuri natin sa Kanya. Pero sabi nga po sa inyo, salamat po sa Panginoon at sa biyaya lang po ng Panginoon, I'm counting every second of God's greatness. Now, kapatid, sabi nila, God is good all the time. Di ba? No. Can I say, pwede ko bang sabihin sa inyo ngayon, God is excellent. See? Kung meron man good, better, best, meron pa mas maganda ron adjective, di ba? That is excellent. You see? Hindi ko na alam kung paano i-rate ang Panginoon. Is God only good sa buhay mo? Meron pa pong isang mas mataas dun sa good. Di ba? Why not rate God as an excellent God? Hindi lang siya good God. Why not? Sabi mo sa Kanya, God, you are an excellent God. Kung meron pang pwede bang tumas sa excellent, wala na. Yun ang gamitin natin. Kung halimbawa po, nakaisip kayo ng isang adjective para describe ang Panginoon, mas mataas pa sa excellent, go ahead, go for it. See? Bakit po? Kasi ang ginagawa ng Diyos sa atin, it's not only good. See? It is not only better, but it is an excellent thing na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Just imagine, sabi nga po sa inyo, okay, biyaya ng Panginoon, it's now 12:12 sa relo po natin. Okay? At kanina lang, kapatid, kanina lang meron po nabawian ng buhay. See? Hindi niya po mararating yung 12, sabihin natin 12:30, pero tayo sabihan ng Panginoon,
maaring pahintulutan pa ng Panginoon, makakain po tayo, na-extend pa yung buhay po natin mula January 2, January 3, January 4, January 5, hanggang sa dumating po sa December 31, 20 and 22. Bakit po? It is because of His greatness, yung dakilang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Na hindi po nagkukulang ang Diyos sa buhay po natin. Na bagamat tayo po, ang dami natin pagkukulang sa Panginoon. Pero ni minsan, ang Diyos hindi po nagkulang sa atin. Siya po ang nagdala at naghatid po sa atin sa taong ito. Therefore, kapatid, karapat dapat lamang po na pasalamatan po natin ng Panginoon. Not because God is good all the time. No. But because God is excellent all the time. See? Nasanay kasi tayo na, God is good all the time. All the time, God is good. No. But hindi natin sabihin, ang Diyos, hindi lang po good sa buhay ko. But ang Diyos is always excellent. I will rate God the highest ranking sa buhay ko. And that is, I have an excellent God. See? So kapatid, going back sa binasa po natin, short lang po ito, sabi ko po sa inyo. Meron ba tayong karapatan na hindi purihin ng Panginoon? I think wala. But God deserves all the glory, the honor, and the praise. Saan po? Sana nga makita po ng bawat member ng simbahan. Ano po? That we should always praise God in His sanctuary. Kaya nga, pagdating po doon sa Hebrews chapter number 10, verse number 25, ano sabi ng Biblia doon? Let us not forsake the assembling of ourselves together. Diba? As the manner of some is. See? It is a command na naman po doon. Na ano po yan? Tayo magsama-sama para ibalik ang papuri sa Panginoon. Not because it is Sunday. Hindi dahil sa may bago tayong panibagong taon o birthday po natin kaya tayo magsisimba. No. See? Ang command sa atin is praise ye the Lord, period. At ang magtutulak po sa atin, kapatid, ay yung verse number 6. Let everything that hath breath praise the Lord. Hanggat may buhay ka, kapatid, hanggat may hininga ka, na nanggaling din yan sa Diyos because that is from His mighty acts and His excellency sa buhay po natin, we are bound to give God always the glory, the honor, and the praise. Nothing more, nothing less. So ngayong taon na to, kapatid, sa unang araw po ng taon na to, naibigay na po kaya natin sa Panginoon yung praise. Did we praise God? Kanina pagkagising po natin. See? Huwag natin kalimutan, kapatid, na ang buhay po natin galing sa Panginoon. Hanggat may hininga pa po tayo. Okay? Hanggat may hininga pa po tayo, we are bound to give God the glory and the praise. Ang nakakalungkot po niyan, kapatid, kung ang magpupuri ay may hininga na hindi naman sila mga anak ng Diyos. Ang nakakalungkot po niyan. Ano po? Ba't tayo? Pinagpala po tayo. Marami tayong mga blessings na natanggap. May kanya-kanya tayong patotoo sa yung kabutihan, yung excellency ng Diyos sa buhay po natin. Marami tayong papatotoo. Kung tutuusin, marami tayong patotoo sa Panginoon. Sa taong lumipas po sa atin. See? Kaya walang araw na hindi tayo dapat walang araw na bakante yung pasasalamat natin sa Panginoon. Kundi sa buong araw, punong-puno po tayo dapat ng papuri at pasalamat po natin sa Panginoon. Why don't we start this year? Ano po, ngayong araw na to, na ibalik po natin sa Panginoon all the glory, the honor, and praise and thanks. Ano po? Bago po tayo magtapos, ano po, sa lahat po ng naka-tune in, dito po sa ating pong Facebook Live, at ganoon din po sa lahat po ng nasa Google Meet po natin, kung tayo po kung naniniwala po kayo na ang buhay po natin galing po sa Panginoon, and that we still have the breath of life na galing sa Panginoon, then basahin niyo po na mabuti yung huling talata. Okay? Let everything that hath breath praise the Lord. Kung kasama ko dun yun, kapatid, kung tinatanggap mo na mula creation hanggang sa kaligtasan mo, that is the mighty acts of God. Why did you praise Him? Diba? Ba't di mo siya purihin? Pagkat ang totoo niyan, sabi nga po sa inyo, wala po tayong pwedeng ipagmalaki
Wala po tayong pwedeng pagmayabang sa harapan po ng Diyos. Mas maganda po na sa umagang ito, magpakumbaba po tayo at lumuhod po tayo. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating ang oras na ito, ang araw na to, at ang taon na to. Natin gawan yan, di ba? Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Dakilan namin Diyos ng papagpala at makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa kabutihan at katapatan niyo po sa buhay po namin. O Diyos, muli, salamat po na pinalalahanan niyo po kami. Kanina, napakinggan po namin ang mga batotoo mula po sa mga kamanggagawa po namin, Panginoon. At lahat po kami ay nagpapasalamat sa inyo, O Diyos. At ang totoo to, Panginoon, kulang po ang oras. At hindi po sapat, Panginoon, ang oras na ito para ibalik po namin ang papuri at pasalamat sa inyo. Ang dami po dapat namin pagpasalamat po sa inyo, Panginoon. And we want to start it now. Sa unang araw po ng taong 2022. Mangusap ka po sa puso po ng bawat isa. At sa ating po paglapit sa Panginoon, kayo po na nasa Google Meet, why don't you go to God? Pasalamatan niyo po ang Panginoon ngayong umagang ito. Sa mga nasa Facebook Live, ba't hindi tayo magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan at katapatan po ng Diyos sa buhay po natin. Take your time. Hindi po tayo nagmamadali. And I believe God deserves the praise, the glory, and the honor ngayong umagang ito. Sige po, gawin po natin yung sonan. Wala po natutugtog ng piano. Lahat po tayo rito lumapit at